Hello guys, for today's video is I'm gonna cook again the Ilocano pinakbet as they called it because I am Ilocana. So I like Ilocano pinakbet. So let's start. Here I have sigarilyas. Sigarilyas po. And I'm gonna wash and clean of course. Ito ay ang ampalaya na aking paborito. At dito naman ay pinagsama-sama ko na yung dahon ng sibuyas. May sibuyas na din po dyan. And kamatis. Hindi masarap ang pagbet kung walang kamatis of course. Meron din luya ito kaya lang maliliit yung cut niya. So, everything's in there na po. And syempre, meron tayong sitaw. Ang sitaw ni Nanay Emma. Okay. Wala naman na. Ay, siya nga pala. Meron pala ako sasahog na yung kalabasa. Ay, kalabasa. Yung yung alamang na galing po sa Pilipinas. So, pinapalikuran ko yata kayo. So, unfair naman yata yun, mga kabayan. Ayan. Ito. Alam niyo po ba kung ilang araw ko nang uulamin ito? Nako, baka abutin ito ng mga 4 na araw. Pabalik-balik lang po na kinakain ko ito. Kasi gusto ko pong kumain ng gulay. And, ayan. Walang kaabog-abog po. Ulit-ulit lang ang sinasabi ko. Pero sana panoorin niyo pa rin po. So, minsan po ganito ang ginagawa ko. Gusto ko, hinuhugasan ko muna yung gulay. Hinuhugasan ko muna yung gulay bago ko, bago ko inaalis yung mga dapat alisin or nahati kung dapat bang hatiin. Kasi madali lamang naman po eh. Yan. Tapos na. At saka yung sitaw. Sabi po nila, bawal daw kay Tatay Mets ang paggamit ng kutsilyo. Kaya, hindi ko po ipapakita. Gagamit ako ng ng matalim. So, itatago ko po ha. Hoy, dito pa rin. Ayan. Pinutol ko lang naman yung Okay. So, malinis na po yung aking ketal. So, ganito, ilalagay ko na po ito sa ilalim. Kalahati lang po, para yung kalahati naman sa ibabaw mamaya. Ayan. Oh! Hulog. Maliit po kasi yung, yung aking space. So, yan lang. Ganyan. Hati-hatiin ko na po. Kaya naman. Kasi matagal masyado kung isa-isa eh. Naiinip ako. Naiinip po ako sa isa-isa, pero hindi kaya pala. Marami masyado. Hatiin ko na lang para mas mabilis. Hindi po ganito ang tamang paghati ha. Nagmamadali lang ako kasi may trabaho po ako today. Yan. Kaya para mabilis, ginaganito ko lang po. Pero I don't think this is the professional way to cut the string beans, yung sitaw. So, yung mga mga maselan, alam ko po sasabihin niyo, paano naman siya mag-cut ng beans ng gulay? Hindi naman ganyan. Nagmamadali po kasi ako. May trabaho ako ngayon. Kaya ganito na lang para sabi nila double time. Sasabihan ng mga sundalo na double time daw. And may naalala ako tungkol sa double time na yan nung long time ago. May isang tao nagsasabi sa akin lagi na double time. Nasabihan ako. So, hanggang ngayon nakatatak po yun sa isip ko. Hindi yun nawawala. So, every time na may ginagawa ako at gusto kong magmadali, naalala ko yun. Salita na double time. Sa mga nakarinig na po ng salita na yun, relate kayo sa sinasabi ko. And then, ito yung sigarilyas, kakatin po natin. Madali lang naman ito. Ganyan lang. Siguraduhin lang po natin na matatanggal yung mga, tanggal yung dumi, tsaka
Hindi na nakikita. Ano po? Malinis na. Sa tingin ko malinis na ito. Ayan. Puro ganito na lang ba pinapakita ko din eh. Okay. Pwede naman itong tapusin maya-maya lamang. May ipapakita po ako sa inyo yung okay. Ganito, sigarilyas na lang naman ang kulang eh. So ilalagay ko na po ito. Ayan. Tsaka habang ginagawa ko po yung pinakbet, ito, ilalagay ko na po yung tilapia sa oven. Yan. Seset ko lamang po siya ng I will start with 40 minutes. Tignan natin. So ayan, tapos na po yung ating prep. Lalagyan ko na lamang po siya ng bagoong. Ayan po, sabaw ng bagoong. Sino po bang mga mahilig sa bagoong dyan? And of course, lalagyan natin ng konting water. Kasi sobrang alat po pag walang ano. Ayan. Ganyan lang naman. At ito po yung ating hipon. Another na lulutuin kasi ayaw ko po, fresh kasi po siya eh. Ayaw kong ilagay sa freezer. So nilinis ko na po yan. Tinanggalan ko ng kasi hindi ko na pinakita, baka po magalit si Boss Mel. Kaya hindi ko na pinakita po. Pero ito nga, nilinis ko na po siya. Ayan. Ihahalabas ko lang po to. Wala akong ilalagay na maraming mga spices. Kasi makakolesterol. Kaya ingat-ingat sa pagkain. Tanggalan ko natin ng bituka para mas masarap ang pagkain natin. Wala tayong iniisip na baka may dumi. Yan. Natanggal ko po. Ayan po siya guys. Malinis na po yan. Natanggalan ko na ng bituka. Ngayon naman, yung ricado po niya, lagyan ko lang ng konting garlic powder, magic sarap, black pepper, and konting salt. Yan lamang po. Ganyan lang siya. Tapos lulutuin ko na. At saka konting olive oil nga po pala. Ayan. Para hindi siya masunog agad. At ito na po yung pinakbet natin. Yan po. Luto na po siya. Ngayon naman po ay yung shrimp. Ayan. Madali lang po yan lutuin. Ayan po. Ganyan lang. Wala po kasi akong butter, kaya nilagyan ko na lang ng konting olive oil. Ayan. Ayan, almost done na po. Mga 1 minuto na lang luto na yan. At saka, pag nagluluto po ng ganito, huwag po i-overcook para hindi po manigas yung mag-shrink po kasi siya pagka na-overcook. So, ako ganyan lang ang gusto ko. Yan. Check naman po natin ngayon yung ating tilapia sa oven kung kumusta na. Ayan, hindi pa po. Konti pa. Mga maybe 10 to 20 minutes max. Ayan. So, ayan nga po, ang pagluluto ay hindi ganun kadali. Pero, kailangan natin kumain eh. At tingnan niyo po yung aking itsura. Oh. Tapos nito, maliligo na po ako kasi may trabaho ako ngayon. Kasama kami ni ate sa wedding. And sigurado late na naman kaming matapos, pero ganun talaga OFW life. Anong gagawin natin? Ito ang trabaho natin, so yan. Ay nako,
Yung mga katulad ko na hindi umuwi ng matagal na. Ano po, may mga balak po ba kayong umuwi? Kailan po kaya kayo uuwi? Sa akin, gustong-gusto ko nang makita yung mga apo ko. Gustong-gusto ko nang mayakap sila. Nakakalungkot lang dahil tagal na talagang hindi ako nakauwi. Just imagine before pandemic pa. Ano ba yung last na uwi ko, Jade? 2018 ng Pasko. Yun, ang tagal-tagal na po. And then, nagpalit pa ako ng trabaho. And then, bumalik na naman ako sa dati kong work, ganon. So, ang dami-dami pong dapat iayos dahil dito po ay hindi ka basta-basta makakauwi. Pag nag-change yung employer ka po, kailangan maabot mo yung isang taon bago ka makauwi. And ayun, ganun ang nangyari sa akin. Pero okay naman, awa ng Diyos. Hindi naman ako nagsisi sa ginawa ko. Yun nga lang, masyadong namiss ko yung mga anak ko, mga apo ko. Lumaki na yung kambal, lumaki na yung si Simon at tsaka si Saiden. And sabi nga ng anak ko na hindi mo na sila makaragama dahil malalaki na sila. Anong gagawin natin? Pero time will come na na uuwi din ako. And makikita ko rin sila. Kaya sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, alam ko po yung sakripisyo ninyo. Alam ko po yung yung mga pagtitiis, yung mga pagtsatsaga ninyo. Because we just want to give our families a better life, ika nga. Dahil kung nandun naman lang tayo sa atin, makahanap man tayo ng trabaho doon, it's not the same po kung dito sa ibang bansa dahil iba nga ang dito, ang income dito, ika nga. Hindi naman ganun kalaki, pero I think it's more better naman. Depende rin sa trabaho po hindi ko sinasabi na lahat, depende kung anong work mo, anong job na nakuha mo dito sa ibang bansa. Ayan. And now, the pinagbet is ready to serve.